and hanggang ngayon, and parang na-feel ko na I just love being a kid at heart talaga. Na kahit matanda na ako, I'm getting to that age where I'm taking on more responsibilities. I just love to live life to the fullest and enjoy as much as I can. Mas lalo ngayon na mga kasama ko, they keep the energy up really good. And yeah, thank you. Ay, yung main cast, yung mga scenes na nakarelate ka while shooting. Siguro po yung mga pag nakikipag-away po kami. So, kapag-away ka sa school, ganun ba? Opo, dati po yung mga tropa ko po sa schools. Yung mga bata pa po kami. So, relate pala. Ay, hello! Not so, not so good boy. Ako po siguro yung pag may tao, pinatago ko po yung pagkain para hindi maubos agad. Di ba? Kasi pag inalok mo, uubusin. Lahat. Oo, lahat. Friends, classmates. Could you please repeat the question? How were you able to relate sa mga scenes na na-shoot nyo? Honestly, for me, di ko rin ma-relate for some kasi si Kiefer naman super masungit, tapos medyo may pagka-bully siya, kaya I can't relate so much in that aspect. But I can relate sa characteristics niya na protective siya, and feeling ko lang leadership skills maybe. And last question kay Ashtin. Yan, isa sa mga tinilian na eksena sa teaser, yung last part, yung naughty-naughty, di ba, nagubad. How was it? Kamusta yun? Totoo ba yun? Alam mo, hindi ko kasi napanood po. Yung trailer. Ulitin lang. Third Sige, time. sige. Pwede naman. Yung medyo naughty-naughty, parang nagubad, di ba? Yun. Yun. How was it? Ay, nagulat po talaga ako. Lahat silang nakahubad doon. Pero masaya, nakakatawa. Lalo na si AJ na naman. Ayan. Ayun, ikaw, Hart. Ano ba si Hart? Scenes mo. Hindi. Ay, ano naman. Nakarelate. Okay. Mga scenes na nakarelate si Hart. Siguro po sa mga mean girls, maybe I was one of the, yung mga bulilit ng mean girls. Sunod-sunod lang, okay. Ganun lang. So, thank you guys. Good luck sa series na to. I'm sure. Salamat po. Dito. Thank you. Erwin Ogawa, anong ganap? Uy, di daw nakita yung shirtless scene. I-recreate natin. In first game. You'll have to wait for the episode which premieres on the 3rd of January. Okay po, tapos yung primer natin sa 27 ng Disyembre. All that in Viva 1 and then some. Okay, let's proceed everybody. Let's transition now to World of Joms, a TikTok content creator. Hi, good afternoon. So my question is for Derek. So Derek, medyo technical tong question ko. So based on the trailer, yung color grading is parang sa movies. Yes. So yun. So it is giving movie feels. Thank you. So is there any reason or inspiration for, or as to why the series push on having this kind of visuals? Kasi I wanna reach for the stars, di ba? Parang binigyan ako ng opportunity na ganito, but ko siya, but yung visuals parang same lang ng others. And I'm very thankful to my producers, Miss Nins, Miss Dagang, and my AP, Iris Lee, who's there sa likod. Sila talaga yung nagbigay sa akin ng magandang equipment. Like Iris was pushing for Alexa Mini. That's a camera na ginagamit lang for film. Pero talagang pinush namin kasi yun yung best talaga na camera. And even sa grading, if you only know, ang dami naming mga behind the scenes, mga arguments, mga comments, kung paano talaga yung look ng Section E. So yun, so I'm blessed with a very also passionate cinematographer, si Steven Evangelio. Kumbaga lahat ng staff, kumbaga ang ano namin, sige, tayo gawa tayo ng series na pang international Emmys. Joke lang. So kumbaga, yun, as a director, di ba, kahit na Wattpad siya, gusto mo na ibigay sa mga Wattpad fans yung kung ano yung best na adaptation. So yun po yung dahilan.
Thanks, Antare, but cinephile, and thank you, World of Johns. Next up is Shelly Grace Dolosa, a TikTok content creator. There she is. Hi, that's po. My question is for Sam and Andres. Ano yung take nyo sa word na Nepo Baby? And do you take it as critic or compliment? Well, I try not to really think of it as anything really. I wouldn't say it's a compliment, or I wouldn't say it's a mean thing to say as well. At the end of the day, where we are born, we're not able to choose where we're born into, right? And that's out of my control. But more than anything, I'm just really grateful that I have really loving parents that are always there to support me above anything else. So, Sam? Wait, sorry, ano ba yung question mo? Ano yung take mo sa word na Nepo Baby and what, do you take it as critic or compliment? I mean, for me naman po, like, I don't mind. As long as, ito po kasi talaga yung passion ko, like, what I love to do, so, you know, like, either way, like, kung ano po ako, Nepo Baby or not, I feel like if anyone has the drive and the passion to do whatever they want, they can achieve anything, so, ayun po, just, I'm just happy to be here. And abangan niyo po, ang muli ng Section 8 coming soon. Yeah! An additional question po sa lahat. Sinabi ni Ashton na hindi naman masama kung nasa Section 8 ka. When you were in grade school or high school, nag-matter ba sa inyo if you were in lower section or higher section? Any of that? Or directors? Section A ako lagi eh. Sorry. Kaya, pero you know what? Kasi totoo, nung high school, section 1 talaga ako from first year to fourth year. But I realized 20 years later, pag may mga reunion, nararamdaman ko na hanggang ngayon may mga angst pa rin yung mga lower section. And nung ginawa ko yung series na to, naintindihan ko na. Kasi the way the people are judging kung sino yung mga nasa lower section, kung baga hindi na, yun na nga, yung cliche na don't judge a book by its cover, yun yung matutunan na sa series eh. Na just because they belong to the lower section, ay wala na silang good qualities, wala na silang strength, basta kailangan na may maniwala, magbabago yung mga yan. So, words of wisdom. So yun yung natutunan ko while doing the series. Yun po. May sino yung mga lower section dyan, so ayan yan. Hello po, ako po hindi po ako naniniwala na section doesn't matter. Class section ako eh, bakit ba? Hindi naman, kasi parang feeling ko lahat naman pantay-pantay. Kasi ako nag-public na ako, nag-private na ako. Always transfer school ako. Kasi wala lang, trip ko lang. Hindi, ayun po. Feeling ko pantay-pantay naman lahat. Kasi meron din naman sa last section na matalino katulad ko. Kasi achiever din naman ako kahit last section. Saka number 2 most number of followers sa TikTok. Parang grades ko din po. Hindi po, ayun po. I call a friend. Alright. Sarah Jo, baka you wanna answer Freya? For me, hindi masyado. Okay. For me, hindi masyado nagmamatter yung section, although hindi ako makarelate masyado kasi yung school namin, super OT namin sa isang year level, so it was always only one section. Pero, syempre, when I was in grade school up to high school, hinahangad ko maging honor roll, ganun. So, feeling ko, in a sense, nagmamatter pa rin. I don't know. Alright. Hello po. For me naman, it didn't really matter. I think, actually, yung mga fans, yung mga supporters ng Mutual Section E, minsan nag-message na sa akin. Humingi sila ng mga good luck, ganun sa amin. So, yung lagi kong sinasabi sa kanila na laging nyo tandaan na always do better than your previous self and huwag nyo i-compare yung sarili mo sa iba. Kasi it's your hard work that's gonna take you to, so for me, sections don't matter. And remember that it's your life at the end of the day. You just work hard, and as long as you're happy, you're doing what you want, go for it. No truer words spoken. Well put.
Okay, so let's proceed now to the last member of the press. This is Oscars Recabar Jr. Hi guys. May question about this series. Anong mga social issues na na-tackle dito sa series na mga nangyayari sa school sa totoong buhay, such as bullying, so about differences in social status? Direct, are there situations na na-tackle dito sa series? Hello po. Si Bix ba? Sorry, ayun, ang dami po actually. Parang akala mo parang simple lang siyang yung parang youth-oriented movie na about kalokohan. Pero ang daming subplots like first, mental health. Natatakal namin with somebody na isang character na yung heart niya na break at hindi siya nakapag-move on. Feeling of abandonment. Bullying, of course, nandun na yun. Different social issues, teenage pregnancy. We also, yun, meron din kaming coming out of the closet, meaning homosexual, sorry, what's the term? Sexual identity. So, ang daming themes ng series. Akala nyo, yun lang, pakilig lang, but, you know, 16 yung boys. Lahat yun may kanya-kanyang kwento. At lahat doon ay mag-i-intertwine sa character din ni JJ sa Putyalang Section E. So, yun yung gusto ko sa kwento ni Lara. Akala mo it's seemingly pakilig lang or ano lang, action-action film lang, but beyond that, ang daming tinakal na youth issues at hopefully, pag napanood ng mga teenagers, may matutunan din po sila. Alright, that about does it for our Q&A proper. Now one last time for your viewing, streaming, and photo snapping pleasure. Papanoorin